banal at kalugod, lugod sa iyo, pagkat walang magagawa ko. Tayong lahat ay umawit sa Iwalay sa dapat yun, guys. Hallelujah. Yan ang bitingin mo, Yahweh. ang mithiin ng aking puso ay manatili sa kalooban mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Gawin mo na aking personal na panalangin. Buong puso, buong isip, Buong puso, buong isip, buong isip, buong lakas. buong lakas, iaalay sa iyo Aming himig aming himig at ang aming tinig ay alay sa at iyo. ang tinig. Hallelujah. Pagpupuri sa dakilang ngalan mo. Aming Diyos buhay. Aming Diyos buhay Aming panalangin. ay alay ko, Panalangin sa umaga. banal at kalugod, lugod sa iyo, pagkat walang magagawa ko, iwalay sa iyo. Yan ang aming bitingin. Yan ang aming panalangin sa iyo, Panginoon. Ang mithiin ng aking puso ay manatili sa kalooban mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Ang bitingin ng aming puso, Yahweh. Ang mithiin ng aking puso ay manatili sa kalooban mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. O Jesus, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Sir, ang pagpapalit nito, pagpapalit ng pagpapalit. Yung malakas na palakpak, papuri sa Diyos. Yan ang ba yung pinaka-the best sa ating Panginoon? Hallelujah. Give Him praise, give Him glory. Hallelujah. Kayo po ba'y na-bless? Na-bless ba kayo sa topic ng ating kasama, si Brother Alex? Yan po ang mission. Ano po, napakahalaga po yung ating posisyon o ano ba yung ating tungkulin o yung papel natin sa ating misyon. Kaya dapat maging aware tayo dyan. Hindi po yan na batayan yung kayo matanda na, maputi na yung buhok o ugod-ugod na. Alam nyo, ang lakas natin ay ang Diyos. Panginoon. Hallelujah.
first level, ano po, yung unang level ng mission awareness. Ano po, by next month, September, ayun po yung second level of mission awareness about yung workers revival. Ano po, kung saan kailangan po ma-revive powerfully ang lahat ng manggagawa. No? Tulad nga sinasabi, maganda yung pangalan natin na ano, pero aandap-andap minsan o brown out na, wala nang lagablaw. Ano? Kailangan po maglagablaw, mag-apoy, para hindi lang yung ginagawa natin, na hindi lang duty, hindi lang po tinatawag na trabaho, kundi Grabe. it is your life. Grabe. Yun yung buhay mo. Hindi po yun trabaho. Okay? Trabaho kasi kinatatamaran. Pero yung buhay, kung naging buhay mo yung ginagawa mo, hindi mo yung katatamaran. Lagi kang masigasi. Lagi mong ginagawa na may pag-ibig at pagmamahal dahil alam mo yung ginagawa mo para sa Panginoon. Hallelujah. In the name of the Father, nasa anak ng agad. Sabi ko lang, Father, we declare our faith that we believe in Trinity. So we need to declare it every day para lahat mga kapatid. Kaya i-declare po natin, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amang Banal Diyos na makapagyarihan, kami nagpapasalamat sa mga naunang yugto ng iyong ministeryo dito sa NAM. Salamat o Diyos sa mga kapatid na laging tugod-tugod. Alam namin, wala Panginoong Diyos na magiging kabiguan ang bawat pagbibigay namin ng time sa iyo. We thank you so much, O Lord, for everything. Sa lahat-lahat na ito, Panginoon. I know you are here in our midst. And we feel you, Lord God. We thank you so much, O Lord, for your wisdom, for your power, for the anointing, O Lord God. Salamat sa lahat ng ito at nagtitiwala kami sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sapagkat kami ay magkakasama sa dakong ito. At dalangin ko, Panginoon, na magpatuloy ka pa po sa paggamit sa amin. Magpatuloy ka pa po, Panginoon. Kami po'y willing, O Lord, na ibigay ang aming sarili para kaming lahat ay magamit mo. With all your power and your anointing, O Father. We thank you so much, O Lord God. In Jesus' name. And everybody say, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Okay. Our next topic po is the servant leader. Because all of us are leaders, mga kapatid. Tayo lahat ay mga leader. Servant leader. Yung po ating goal, dito po, mga kapatid, yung goal po natin sa servant leadership in communication, ano po yun? Una is to promote awareness on how a servant leader can become an effective communicator. Effective communicator. Yung ba yung pag-usap natin. Ano? Mayroon sinasabi sa Romans chapter 16, verse 17 following. No? Ito ang sinasabi ng Bible. Ipinamamanhid ko sa inyo, mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng magkakampi-kampi. Sometimes it happened because of so many communication na against the will of God. Ano? Pakikipag-usap na against the will of God. So, nakikita doon, nag-i-start na ang mga tao ay nagbabahagi dahil sa pahatid ng mga salita ng mga lingkod. Nagagamit sila ng diablo, nagagamit sila ni Satanas. So, kaya sabi nito, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo, iwasan ninyo sila. Iwasan ninyo sila. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin at sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pag-uusap ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. Balitang-balita, sila ay kung sa ano ay mahusay, matalino, pero hindi effective. Kaya hindi naman sa atin. Maaaring may kaalaman tayo, mayroon tayong mga wisdom,
mas kahapon doon sa Hagunoy, Bulacan, hindi lahat ng matalino ay marunong. Parang si Nepoles, ano? Parang yung ibang congressman, matatalino sila pero hindi marurunong. Maaaring sa ating ganun din. Marami tayong tinanggap na gift, marami tayong tinanggap na wisdom sa Lord. But sometimes we don't use it. Hindi natin ginagamit. Naging stagnant sa atin. Hindi tayo naging useful sa Lord. Even though that we receive the gift from God na sinabi ng Panginoon yun. Amen ba? Naniniwala ba kayo lahat ay gifted? Ha? Di ba inaawit? We are gifted. Children of God. Ha? Matatalino. Pinagpala ng Diyos. Pero sometimes hindi tayo marunong because we don't use it. Your ability. Ha? Yung kakayanan mo para gamitin yung binigay sa yung gift ni Lord. This is a gift, mga kapatid. Being communicator tayo. Mahalaga yun. Kaya nagkakaroon ng pagkakabahagi, di pagkakasundo, division, di lumalago ang mga prayer groups, ay dahil sa hindi tumpak, hindi tama ang pakikipag-communicate natin. Purihin ang Diyos. Yung kultura natin, iba-iba ang culture ng bansa. And even in area or tinatawag na provinces, may iba-ibang culture. May iba-ibang kultura ang bawat probinsya. Iba yung taga Bisaya, iba yung taga Luzon, iba yung taga Mindanao. Iba-iba. Sa amin, sa Quezon, malalambing. Sa Bisaya, malambing na, pero ang dating, galit pa rin para ang salita, ang titigas. Diba? Pero yun na sila Yung ganyan ang kultura nila. Diba? So, dapat po yun, alam natin to live the culture of communication from the perspective of Christ. Laging sa pamamagitan ni Kristo. The perfect communicator is the Lord Jesus. Naintindihan po ba? Amen. Praise the Lord. Na mga teaching dito, mula po na tayo mag-umpisa, you can open our website doon po sa ating channel of blessing, www.youtube.com/takeover Holy Spirit. Ano po? O kaya sa Google nyo, tapos i-type nyo ang Takeover Holy Spirit channel. Lalabas po doon. Lahat ng ating mga series of teaching dito ay nanduroon. And even all anniversaries na ako nag-talk sa inyong mga chapters, andun na po, yung Muntinlupa, yung lately na-upload ko, mga kapatid. My channel is accepting more than 1 hour, mga kapatid. Nakakatanggap po ng mahigit 1 oras ang aking channel. Dati yan ay almost limited to 15 minutes lang. Pero salamat sa Diyos sapagkat we are given more hour para tanggapin ang ating pag-upload doon sa channel of blessing. Sumayaw, nandun na rin po, mahigit 1 hour yun. Yung mga gospel choir. Doon po yun, yung A Day to Remember with the Servant Leader. Okay, so yun po. So mahalaga po ito, mga kapatid. Ito pa ay mag-communicate natin, social communication. From different perspective and context, mga kapatid, who is a servant leader? Sinasabi po ng Bible, anong konteksto? Ang konteksto po is according to the scriptures. Mula po sa salita ng Diyos. Second is church tradition. Ano po? There are 2 kinds of tradition. The capital T tradition and the small t tradition. Baka po, hindi kayo aware sa ganyan. Kaya kayo natatangay ng mga Protestant na nangangaral kasi binabanatan nila ang tradition pero hindi naunawaan. What kind of tradition? Ano ba yung binanatan ni Kristo tradisyon sa Biblia? At ano ba yung ating ginagamit sa church na tradisyon? That is a tradition which is a capital T. It means divine. Pag sinabi
pong divine, it is from God. It is a word of God. But sometimes it's not written in the Bible, but it is prophesied by the Lord. Amen. Hindi nyo yata naintindihan. Palakpakan natin si Lord. Okay. Kasi po, ang tradition capital T, mga kapatid, matapos mangaral ang Panginoon Kristo within 3 years, mga kapatid, si Kristo ay namatay, umakyat sa langit. Pero lahat ng sinabi ni Kristo at itinuro sa mga alagad, hindi po lahat yan nasulat. Pagkatapos na si Kristo ay nawala na sa mga alagad dahil umakyat na sa langit, ano ang ginamit nila para mangaral ng salita ng Diyos according to the New Testament, which is the Word of God proceeded from the mouth of the Lord Jesus Christ. Ay wala naman nakasulat doon for almost 20 years na sila nangangaral. Ang una-una na isulat sa New Testament is the First Thessalonians. Okay? After 15 years, saka lang naisulat yun. So, after 20 years, ilang pa lang nasulat. So, ano ang ginamit ng mga alagad? It is the tradition, yung capital T tradition, which is the teaching of the Lord Jesus Christ that they were heard, napakinggan nila noon, natandaan nila, at yun ang paulit-ulit nila inaral. That is the capital tradition, capital T. Ngayon, which is the small T tradition, that is the human tradition, na kung saan ay ginagawa pa ng marami. Halimbawa, human tradition, yung hindi pwedeng isuot yung pakasal hanggang hindi kayo pakasal. Mga ako na matatanda, walang tinandaan. Bawal magwalis pag may patay. Kaya nang isa ako nakapasok doon, kala ko bakit anong namamaho? Kala ko patay na ang namamaho, yung pala lahat ng basura na nandun dahil bawal maglinis. Bawal maligo kapag may nakapatay na nakaburol. Kaya ang halos ang nangangamoy, hindi lang yung basura, pati yung mga tao na maglamay, nangangamoy. Purihin ang Diyos. That is human tradition. In the workplace, sa ating mga area of responsibility, kung saan ginagawa natin ang ating mga responsibilidad. Yun yung konteksto na dapat nating malaman from different perspective of context sa pamagitan po ng ating social communication. Kailangan isinasaalang-alang natin ang lahat ng ito. Hindi tayo salita ng salita, hindi mo naman alam, lalo na pertaining to the teaching of the church, especially traditions. Diba? Dapat maging aware tayo ay salapi. Ngayon, ang salapi ay 50 centimos. Di ba pag sinabi, bigyan mo ako ng salapi, bibigyan ka ng 50 centimos, salapi yun. Ngayon, sa mga kabataan, yung pera, datong o bread o iba. So, mga kapatid, dapat nalalaman po natin. And in a context as worshiper. Sabi ko kanina, kung kayo yung mga naglilingkod sa Diyos at hindi kayo worshiper, lahat ng ginagawa nyo ay useless. Baliwala. At ang pagsamba sa Diyos ay hindi lang sa pamagitan ng pag-awit. There are so many kinds of worship. Mayroong mga taong iba ang kongregasyon. Tayo lang nasanay na because we are belong in charismatic. Di ba? At yung mga charismatic ay yung mga taong maaatik. Hindi mga taong asthmatic. So yun po yun, mga kapatid, mga taong gifted. So yun po, na-expose natin na nagdadala natin ang ating pagsamba, we express what are the contents of our hearts. Ano po? Kung ano yung laman ng ating puso, na-i-express natin. Ang pagsamba, remember yung sinabi natin noon, mga nakaraan, previously na, we teach about we talk about the worship. Ano ang sinasabi po natin? Yung pagsambay sa puso, yung mga pagpalakpak, yung expression lang yun. Yung inyong mga pagsigaw, expression lang yun. You express what are the content of your
nation. Because we are in the year of faith ng 2013, diniklara po ni Pope ang year of faith. Kaya tayo ay nasa new evangelization. And new evangelization, nung ako po nandun sa Kuwait, na ako nag-attend ng seminar doon, almost 1 week, mga kapatid, with Bishop Bailen, at saka yung Bishop ng India. Ano po ang guest doon ay na taga-Pilipinas ay yung Bishop ng Malolos, no? Nakalimutan ko yung name ng kalit siya. Okay, so, ang modern or the new evangelization is total evangelization, integral, na ini-incorporate na hindi lamang yung needs ng spiritual, but including the needs of our physical. What it is written in Acts chapter 4. Kung ano yung sinasabi doon, na nagbabahaginan. Kaya nga po, yun ang ating ginagawa ngayon at yun ang ating i-apply. Kaya nga, we encourage you about our livelihood. Okay? Amen ba? So yun po yun, ang hina ng kanilang response sa Diyos. So, perspective and context, social communication. How does a servant leader communicate? Paano po, mga kapatid, tayo nakikipag-communicate? Okay. Are there special features of the servant leader's manner and attitude in communicating? Mayroon bang iba pang mga features na dapat natin ipakita, gamitin, or ano mang dapat natin i-apply para lang tayo makipag-communicate? Mayroon ba? Para lamang po natin. Pagkatapos ng commercial. Okay, yan yung ano. So para po at least pinagpala na kayo ng Diyos. So yun po. Okay. So, ano ang sinasabi po? Yung practice of giving and receiving information. Kasi pag narinig natin yung giving, ang hindi nyo lang yung magbigay ng salapi, magbigay ng pera. Pero sinasabi po ng ating pinag-uusapan is the practice, yung pagsasanay natin ng pagbibigay, giving and receiving information or message define the type of leadership. Kaya minsan dito nagkakaaway-away. Yung paghahatid ng mensahe, paghahatid ng balita sa mga manggagawa. Yan nagkakaaway-away. Kasi minsan nawawala doon sa sinabi ko kanina, doon sa right context ng dapat nating pinag-uusapan. Nawawala sa konteksto. Nawawala doon sa tumpak at tama. Kaya pagdating, hindi naman yung naghatid ng balita, narinig lang nila dahil laging absent sa meeting. Laging absent sa meeting ng working committee. Laging absent sa meeting ng DIC. Laging absent sa meeting sa general meeting. Laging absent sa mission awareness. Kaya pagdating ng balita, masama ang dating. Masama ang dating. Kaya ang tingin ko minsan, para bagang nakasimangot na parang sa aking galit. Purihin si Jesus. Ako may discerning spirit, mga kapatid. Ako naman, kapag nakita kong gano'n ang ang ginagawa ko na lang in my personal prayer, dinadala ko na lang sa panalangin. Kasi ang sarap panalangin, di ba? Sabi ko, ukay sarap manalangin sa Panginoon, tinutugon iyong hiling sa panalangin. Ukay sarap mahalin bunga ng panalangin sa isipan at puso ko. Lagi kang napapansin. Lagi kang napapansin ng Diyos. Gusto niyo kayo laging pansinin ng Diyos? Sino gusto laging pansinin ng Diyos? Lagi kayong manalangin. Kung kayo may problema, lagi kayong manalangin. Kung hindi ka pa nagkakaasawa, Sister Tess, lagi kang manalangin. Hindi ka Sister Tess. Kayong lahat, wala pang asawa, lagi kayong manalangin. Ha? Hindi yun. Naiinis
tayo minsan. Ako, nakatingin yung nanay ni Sister Tess. Pananay ba niya yan? Baka kayong pag-asawahin. Tuloyin natin si Lord. So, mahalaga po yan. Yung pagpaparating ng mensahe. Sabi lang, the practice of giving and receiving information or message define the type of leadership. Mga kapatid, ang mga leaders dapat alam yan. Amen. Okay, next. Mga kapatid. Sabi lang, servant leader has a life plan. Hindi po memorial plan yan. Hindi po memorial plan. Ibig sabihin, ang buhay ng isang Kristiyano na naglilingkod sa Diyos, may plano ka sa buhay. You have a plan for your life. Hindi yung lingkod ka ng lingkod, hindi mo alam saan patutungo yung iyong pagginagaw yung paglilingkod. No destination. Di mo alam kung saan patutungo. Walang goal. Walang system. Walang sistema. Kaya ang nangyayari pagkatapos dahil parang bula. Ang daming bula. Pagkatapos nagsiputok yung bula, wala. Kaya po dapat alam po natin yon, mga kapatid. Amen. So may plano dapat ang mga lingkod ng Diyos. Yung po yung life vision. Ano po yung vision na dapat po natin makita? So, life visions, consistently imitating the example of Christ as leader and servant. Yung po ang unang-unang iyong life plan, ang life plan nyo, mayroon kang vision, na ano yung vision mo? Consistently, tuloy-tuloy, na dapat mong gayahin, na iyong maging halimbawa ay si Jesus bilang tagapagmula. Hindi yung ang inyong ginagaya, mga kabataan, ay si Vice Ganda. Pati buhok ginaya. Tutok na tutok sa mga noontime show. Nandoon ang mga bading, mga bakla, at mga serena. Hindi yung nagdapat. Ayaw ko sa mga awit, nakitimbot-timbot at titinding-tinding. Mga youth, rebuke it. Hindi yan sa Diyos, sa demonyo yan. Ano yung mga feedback ng mga bishop, mga priest doon po sa palabas sa Channel 7? Nababasa niyo ba social networks? That's promoting evil, promoting homosexuality, immoral. Yung ano yung my husband lover. Mayroon tatlong disciple na kukwentuhan. Alam mo ba ang pinagkukwentuhan? Yung kasaysayan mo. Narinig ng staff. Sabi ng staff na, ang pinag-uusapan sabi, pakindig-kindig pa, kadugo. Espiritu. Mga kapatid, tayo mga lingkod ng Diyos, dapat pa karinggan in preaching na mga kabataan that we are against that kind of spirit. Hindi dapat natin promote yan. Yung mga media, pinopromote na yan. Halos lahat ng mga shows sa media, halos lahat mayroon kasi yun ang yun ang ginagamit ng Diablo. Conditioning of the mind of people. Kinokondisyon. Kaya yung mga kalalakihan nakatutok doon, yung transferring of spirit after ilang years or months, ganun na, taglay mo na yung espiritu nun. Kaya kayo may mga asawa, baka kayong mag-asawa na nanonood doon, wiling-wili ka. Baka mamaya yung asawa mo, nagpalit na kayo ng sayang. Purihin ng Diyos. Meron akong kaibigan ganun na nagtambay siya sa parlor doon sa Bagong Bayan, sa Taguig, nung ako po ay bago-bago pa lang. Mahilig yung tambayan nung kaibigan ko, kumpare ko na doon sa parlor. Alam niyo ba, after ilang months, hiniwalayan yung asawa at naging homosexual na kabarkada yung mga nandun sa parlor. Because there is transferring of spirit. Nahahawahan. And remember, it is an awareness to each and every one. Maging aware po tayo as servant of God. Dapat sa atin marinig that we are
This word. Sabi ng isang professor sa College of Divine Wisdom, maraming sirenang estudyante dyan. And I pray na hindi dapat magpatuloy yun. I pray na maging syukoy silang muli. Purihin si Jesus. Amen. Yan. So sabi ng ano pa, yung ating life plan, sa mission po natin, the way Christ exercised the authority is different from those. Ikaw naman, ikaw na. So, kailangan po Kaya si mo yan, Kristo gifted ka dyan eh. ang ating model. Kung siya ang ating modelo, hindi kailangan po. Sabi ng Panginoon, I will give you authority and power. Gandahan mo po ito sa God gave us power, but remember, power and authority is different. Magkaiba po yun. Kung may power ka na, wala ka ng authority to exercise that power, you are worse. You are useless servant. Hindi makapag-decide, hindi makapag-desisyon. May power ka na, you are coordinator. Pero anong ginagawa? Puro mga sabi niya, nabigay mo sa akin. Diba? So dapat po mga kapatid, all authority and power kailangan. Dahil yung po, kahit kami authority, wala ka ng power, can you exercise? Paano yan mga kapatid? Amen. Ba't nandiyan ka nakaupo? Wala na ba? Pati ito lang walay dito sa karamihan. Ito magandang pusing ito. Was he an autocratic leader or democratic? The answer is no. Jesus is not autocratic leader and he is not also democratic leader. Ay, anong paglili ang ginagawa ni Jesus na dapat natin kaya? Sabi ko, Ngayon lang ito dumating. ginagawa ng Panginoon ay dialogic leader. Dialogic ang sabi, listen to verbal and non-verbal communication before talking. Bago si Kristo magsalita, kaya lagi siyang tahimik. Pinapakinggan muna niya kung tunay na sirena siya. Baka hindi naman talagang sirena. Baka bodete. So, yun ang sabi. Listen to Sino sirena sa inyo, ha? and non-verbal communication. Pag-uwi niya, maging sokoy daw kayo. Hindi Maging na tayo sirena. ng Diyos. Hindi agad tayo dapat mag-desisyon. Pakinggan muna natin. Yun ang dapat natin gawin. Amen. Bago ka humusga, bago ka magsalita. So, ano sabi ng Bible? Dialogic, listen to verbal and verbal communication before talking. So, listen to their plea for healing and understanding of the kingdom of God. Si brother yun. Lalagay tayo lagi. Alam nyo, sa counseling, alam mo, minsan may mga umuupo sa counseling program na instead na pakinggan yung nagpapa-counseling, siya ang salita ng salita, kaya walang maibigay na advice sa nagpapa-counseling. Ang mga taong pumupunta sa church, sa ganito, sila ay mga problematic, sila ay maraming problema, and we need to listen to them. Pakinggan natin sila. Nagpapa-counseling siya, hayaan mo after you pray, come on, so open your heart. Listen, ano man yung kanyang sinasabi. Pakinggan natin. And after that, makikita mo, ito pala ang problema niya. At may maipapayo ka na. Kayo, mga lingkod ng Diyos, hindi yung bago pa lang nag-uumpisa, ay sister, hindi ganyan, ganito, ganyan, hindi mo pa nga alam eh. Kaya hindi sa mag-asawa, bago mo husgahan yung asawa mo, pakinggan mo muna kung anong ginawa. Baka naman totoong nag-overtime. Hindi yung sinasabi mo, uy, nang babae ka na naman. Ha? Di
magpasalamat at ang babae kung ng lalaki yun, ay masyado nakakahiyak, nakakatakot. At least, napatunayan mo talagang lalaki yung asawa mo. Eh, mahirap kung lalaki siya. Hindi mahirap isolve yun. Ha? Kaya mga kapatid, pakinggan mo muna. Huwag yung salita ng salita. Pakinggan mo muna yung problema niyong mag-asawa. Sa inyong mga prayer mo, pakinggan niyo muna. Ano ba ang sumbong? Ano ba ang ganito? Sumbong-sumbong. Ha? Kung kanino nagsusumbong. Ha? Kailangan pakinggan. Ha? Kung kayo may problema, pakinggan niyo muna. I-solve niyo sa inyo kung kaya niyong i-solve. Kung hindi niyo kaya i-solve, ayan yung DIC. Kung hindi kaya ng DIC, saka niyo dalhin sa amin ni Brother Dator. Isang Muslim at isang Amerika. Isang Muslim at isang Amerikano. Pinito ng Muslim, Dator. Hindi Dator. Okay. So yung po mga kapatid, nakukuha niyo po. So yun po ang dapat, ha? Okay? So, dapat nakikinig. Okay. Next, mga kapatid, the way Christ communicated, sabi naman, excellent listener, not bias or prejudice. Ha? Talagang, hindi nagiging bias dapat ang lingkod ng Diyos. Ha? Hindi ko mo regalo ka ng regalo, igagawin na kitang leader. Hindi ko mo kayo nagbibigay, abot, ganyan. Pagkatapos, ito, mapagbigay ito, gagawin ko na lang itong working committee. Baka naman dahil sabay kinig niyo sa akin mula pa noon, kaya, yung iba naman, kung mo inuudyo ka ng magbigay, walang nagbibigay sa mga disciple. Kaya meron nagsabi sa akin, bakit naman sa mga tagalang, masyado yata silang bilikoy. Ano yung bilikoy? Yung kwadratong itim na minsan may kasama pambaga ng ng inuumuya mo, halos sa linggo na parang chewing gum ng inuumuya mo. Hindi maubos-ubos. Nakakalimutan na kayo. Huwag kayo maging bilikoy. Ha? Hindi ko po sinabi ko na hindi dapat ganon. Talaga namang hindi dapat ganon. Sa amin magkakamali kami kung kami natagay at nadala sa mga regalo at sa mga bigay-bigay. That is not my character. Ba't ganyan ang tingin nyo sa akin? Purihin natin siguro. Kasi ang Diyos hindi pwedeng suhulan. Ang Diyos ay hindi pwedeng suhulan. At dapat tayo ganun. Amen po ba? Amen. So yun po mga kapatid. Pero hindi ko sinasabi, huwag kayong magkaloob at magbigay sa mga disciple. Dahil kung kayo nagbibigay, lalo kayong pagpapalain ng siksik at dibdib. Amen. Next mga kapatid, excellent listener, not biased or prejudice, not judgmental. Ang ibig sabihin not biased, wala kang kinikilingan, wala kang pinapanigan, nasa gitna ka lang, yun ang sabi ng Panginoon, dahil ng mga Pariseo at mga kaharap ng Panginoon, nakita nila na talagang ang Panginoon ay mayroong integrity, tapat, kung mangusap, kung ano yung sinabi niya, yun ang sinusunod. Mayroong isang salita, yun ay kabilang sa integridad. May word of honor. Ang mga lingkod ng Diyos dapat may word of honor. Pag sinabi na ganon talaga. Kung pula, pula. Kung asul, asul. Kung orange. Orange. Huwag lang pink. Hindi ko sinabi, bato! Bato yan talaga, hindi! Bato! Amen po ba? Nakukuha nyo? Ayun, mga kapatid. So, hindi judgmental, hindi prejudice, hindi bias. Ganon ang lingkod ng Diyos, tulad ng Panginoon. Amen. Dahil alam nyo, sa mga communication, social communication, kalimitan, almost, hindi lahat, almost, sa media, nagiging bias. Kaya nasabi ng Channel 7, walang kasinungalingan, walang kinakampihan. Balitang totoo lamang.
merciful to the Kain-kain kami ng Panginoon. Ang lahat. Pero di niyo ginagawa. Because we have freedom. Kaya lang, bilang marito ng Diyos, bilang Amerikano, bilang mga tao, minsan inaabuso natin ang kalayaang binigay ng Diyos sa atin. Inaabuso. Amen. Kaya yung po mga kapatid. Okay, next. You look at each one as brothers and sisters. So, ang Panginoon, ang tingin niya sa atin ay mga kapatid. Mga kapatid. Kaya sinasabi nga ng Panginoon, hindi kayo si Kristo. Kung si Kristo, kaya niya yun. Pero hindi tayo si Kristo. Pero change daw pati. Kaya hindi kayo pwede pumunta doon sa nightclub. Amen po ba? Ay, tayo si Kristo. Si Kristo yun. So, sa atin bilang mga magagawa, dapat mag-islot tayo sa isa't isa. Hindi kayo. Brother po. Pag kayo nandiyan kayo, parang yung magkakatabi. Hindi ka tumabiglos. Galing-galing dyan. Barka-barkadahan. Hindi tama yung paglilingkod na barka-barkadahan. Pag wala si barkada, hindi ako pupunta. Pag hindi sinabi ni ganito, hindi kami pupunta. That's wrong attitude. Mga kapatid, hindi ganon ang paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay tulad ni Kristo. He mingled himself to his workers. Amen. Hindi kita kaori, mahihirap kayo, ako mayaman, hindi ako makikimingle sa iyo. That's wrong attitude. Kailangan ibaba natin ating sarili at iabot natin ating kamay sa mga abang. Ba't ganyan tingin niyo sa akin? Dahil tama na ituwid. Amen po ba? And nais ko makita, I pray to God noong pa, I-pray ko sa Lord, salamat si Brother Alex binigay, at salamat at sapagkat in-extend ang aming hanggang March. Salamat sa Diyos, magkakasama-sama tayo hanggang March. Yung iba magpapasalamat, yung iba sasabihin naman, uy, bakit ang tagal? Sana palitan na yan. Hindi ko sinasabing mayroong gano'n, no? Pero, sometimes, the Spirit is leading me. Okay? So, one among the people, nakiningal din ang Panginoon sa kanyang mga tagasunod. One among the people today, one among us is in us. So, si Kristo nasa sa atin. Nakikisama sa atin. Kasama natin. Two or three gathered in His name, He is in our midst. Andiyan nakikipag-usap sa atin. And He uses instrument. God used this day, Brother Alex, Brother Bernard, and now God used me. And to all of you, choir, God used you in proclaiming the word of God through singing.
trabaho, sa pastoral involvement. So, we are able to inspire and motivate others to good deeds. Sa ating mga ginagawa mabuti, ay dapat ito ang nangingibabaw na nakikita sa atin. Amen? Amen po ba? Purihin natin ang Diyos. So, the mission of a servant leader is shown by giving example of unconditional love. Yan ang ginawa ng Panginoon. Yung mission niya na ibibigay niya bilang halimbawa yung unconditional love. Yung bang pag-ibig na Walang kondisyon. walang Kondisyon. kondisyon. Hindi pwedeng, oy, maglilingkod ako kasi ganito, ganyan, ganyan. Pag wala na o kaya may nakaaway, nakagalit, nakatampuhan, lilipat na. Alam niyo, tandaan niyo po mga kapatid, yung mga ganyang karakter, hindi niyo matatakasan ang parusang nakalaan sa mga taong masuway. Hanggat di natin sinusolve ang problema, hanggat di natin sinusolve ang mga bagay na yon, pananagutan natin sa Diyos ang anumang nakaambang parusa sa atin. Kaya dapat po hindi yun ang tamang karakter. Kung mayroon man kayo nakatampuhan, anong sabi ng Bible? Makipagkasundo ka. Amen. Hindi pwedeng lilipat ka, tatakasan mo. Yung tao, hindi mo matatakasan ang consequences. Hindi mo matatakasan ang nakalaan na gagawin ng Diyos. Enabling other to live with dignity. Kailangan po tayo ay kinakikitaan ng ating kapwa na nabubuhay tayo na may dignity. Ano po bang ibig sabihin ng dignity? Karangalan. Marangal ang buhay mo. Hindi ka na chichismis na ikaw ay nagpa-5-6. Hindi ka na chichismis na ikaw ay kung ano. Ha? Ganun po yun, marangal ang buhay mo. Okay? Next. Ano po? All of the above is done and manifested in our manner of communication. So mahalaga po ang komunikasyon. Alam nyo, kapag lack of communication, especially in the family, husband and wife, kung wala pong komunikasyon, ang tawag doon ay may communication gap. And what's ang tawag may communication gap? Sa pamilya, nagkakaroon po ng sumisingit na observer na padala ng dyablo. Ang padala ng dyablo, kalimitan kaibigan mo. Ang padala ng dyablo, kalimitan sa mag-asawa, yung kumpari mo o yung kumari mo. Gagamitin ni Satanas. Gagamitin minsan na observer yung mga kasamahan nyo para sirain lamang ang inyong pagkakaisa at pagtitiwala sa isa't isa. Tandaan niyo po yun. If because of lack of communication, mayroong communication gap, pag may pagitan, yan ang sisingitan ng demonyo, yan ang pipilitin kutkutin ng demonyo, yung gap na yun. Kaya sabi ng Bible, do not give a potholes. Huwag natin bibigyan ng puwang ang dyablo sa ating buhay. Amen po ba? Purihin ang Diyos. Second leader, situational analysis. Social being not alone in the world. Hindi ka nag-iisa. No man is an island, mga kapatid. Ha? Hindi pwede ikaw lang mag-isa. We are community. Ha? Pag sinabing community, we are one. Hindi pwedeng isa ka lang. Hindi pwedeng ihiwalay mo ang iyong mga kasamahan sa community. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Amen. Tandaan nyo, we are one. Ha? Pag nawala ang L, ano na yun? Na. Ampaw. Na. Hindi na lang. Pag nawala yung P, lam na yan. Pag nawala yung M, lap na yan. Lap. Kailangan magkakasama. Yung po yun, mga kapatid. Next, mga kapatid, we always relate with others. Kailangan tandaan po natin, as servant of God, we always relate with others. Bilang isa, ha? Hindi pwedeng, dapat tayo dito nagkakaroon ng nagre-relate sa isa't isa, doon ka pupunta sa GIL. Doon ka magtatanong, mali. We relate each other. So, kailangan po yun. Amen. Naunawaan niyo po? Pinamadali natin. Malapit na po. So, sabi po, we communicate not only in words, but non-verbal. Ano
ano ito? Mel, malapit ka ng mga anak. Anong pagkakaiba ng attitude sa behavior? Brother Alex. Attitude and behavior. Yung daw ng verbal communication ay batay sa attitude at sa behavior. Yung ating ugali at asal. Ugali at asal. Itong attitude kasi, yun ang ito madalas na nakikita asal. Sabi ron, ito magkikilos parang asal hayop. Asal baboy. Di ba dati sa mga ano, kung magkikilos ito parang pati. Di ba hindi naman ano, itong kilos na ito parang sirena. Pero dutete pala. Mga ganon mga kapatid. Yun ang difference. Yun ang pagkakaiba. Okay. So, ano ba? The way we carry ourselves. Yung pagdadala namin. Tete. Sa pananamit, ano? Carry ourselves. Papaano natin? Kumain ka ng butete. Papaano natin? Kinakain niyo? Hindi. Ipinapakita yung ating sarili. Yan ay kasama sa personality development. Butete sa loob, delikado. Alam nyo, nung ako'y nag-aral doon sa tinatawag na science of yung parang being executive but not non-executive. Sabi ko, kasi maraming executive but they are not executive. They are not finished in universities. Sila'y walang pinag-aralan pero they act as executive. Bakit? Salesman. Nagtatrabaho, manager. Pero hindi naman sila tapos ng mga bachelor o degree or anuman. Pero they are executive. So, ganun din po tayo. So, doon nakikita po kung sino tayo, the way we carry ourselves and clothes, etc. Kung ano-ano pa man. Dala-dala. Halimbawa, nakikita ko yung mga kapatid ko na matanda at hindi matagal ng dalaga. Hindi matanda na. Bawi. Kasi pangit naman pakinggan yung matandang dalaga. Matagal ng dalaga o matagal ng binata. Ano? Yung mga matatagal ng dalaga. Kasi pag hindi ka pa matagal ng dalaga, bago ka palang dalaga, nagdadalaga, dalagita, dalaga, o dalagna. Ngayon, ganito yan. Kung magpay-pay daw yung bagong dalaga, dahan-dahan. Talagang ano. Pero yung medyo nasa middle na, medyo mabilis na. Ay kung matagal ng dalaga. Sa attitude, sa karakter mga kapatid, makikita nyo very minsan talagang makikita mo yung very religious, talagang very righteous kung magpaypay. Hallelujah. Kita mo. Pero minsan kapag dala na ng mga problema, dala na ng kalungkutan, dala na ng lahat dahil na matagal na siyang dalaga, hallelujah, ang dami nang iniisip. Kaya kung magpapala excuse us, ikaw hindi na. Okay, so yun po mga kapatid. So ano pa po sa tell about us to others? Paano natin sinasabi ang ating sarili sa iba? Yung sharing of yourself. Doon nababasa, doon tayo nakikipag-usap, non-verbal communication. Mga kapatid. Amen. Kaya minsan sa mag-asawa o sa tahanan, minsan nagkakaunawaan na lang kayo, pero hindi naman kayo nagsasalita. Nagkakaunawaan na lang kayo. Lalo na kung isa lang yung kwarto nyo. Nagkakaunawaan na lang kayo. Ay mga anak, maaga kayo matulog. Sige na, patay na yung ilaw. Sayang ang kuryente. Nagkakaunawaan na kayo, Lord. Di ba? Ganun po yun. Non-verbal communication. Okay. Mga kapatid, people read us as we do to others. Nababasa po ng ating kapwa kung ano yung ginagawa natin sa iba at lumilitaw kung sino ka kung anong ginagawa mo sa iba. Okay.
isipin natin mabuti yung bibitawan natin salita, isipin natin mabuti kung ano yung gagawin natin para sa ganon ay hindi tayo babagsakan ng sisi. Amen. Okay. Dynamic of communication happening in our mind. Ano po? Paano tayo yung kung very dynamic tayo makapag-communicate? Nangyayari yun sa ating isipan. Okay? Then our senses feed the data. Ano po? Yung senses po Meron natin. din pala maging cameraman. 5 senses po natin. Alam mo, sa Christian, there are 6 senses. Ano? Bakit? Ano yung pang-amin? Spiritual sense. Amen. Kung sa science is may 5 senses, pero sa atin, as spiritual, we have additional one. That is the spiritual sense. Kapatid. Amen. So, nonverbal communication has a stronger impact to other. Yung po pala mas higit. Kaya nga mayroong kasabihan na action speaks louder than words. Mas higit minsan, yung hindi nyo pagkakasundo, yung ikaw ay walang kibo, mas matindi ang dating. At labis kang nasasaktan kung ang mister mo'y walang kibo na o si misis ay walang kibo. Kaya hindi sa atin mga lingkod. Kung hindi ka na nagpapansin, hindi mo na pinapansin sa isa't isa, magiging problema yun. Maghahatid sa atin yun ng tinatawag na, ano nga yun, yung nagiging dahilan ng high blood, nagiging dahilan ng ano? Stress. Mai-stress ka. Kung makita mo yung dating kaminggal mo, dating kausap-usap mo, ayaw ka nang kibuin. Iba na kausap. Ayun po. Sabi ro non-verbal communication has stronger impact on others. Mga kapatid. So what is the implication for us as servant leader? Ano ang implikasyon nito sa atin bilang mga tagapanguna? Servant leader strategy service as process of communication at all times. Kailangan sa ating pakikipag-usap, mga kapatid, dapat ay ating iniisip. Role and function through communication. Yun. Sabi ron, the manner of passing and receiving information, the message determine the quality of his or her leadership. Makikita po yun sa inyong paglilid. Yung quality, yung katangian ng inyong pagiging lingkod, pagiging coordinator. Ano lang sinasabi ng servant leader? Kaya humihina, kaya nawawala ng attendance doon sa isang chapter ay dahil sa mga servant. Dahil sa mga namumuno. Kaya minsan, nawawala na ang mga attenders. Effective leaders, yung sinabi ni Brother Alex kanina. So, yun po mga kapatid. So, effective leader and efficient manager are good communicator. Nakukuha nyo? So, yung effective leader and efficient manager are good communicator. How does one become an effective communicator? Paano daw po ito mangyayari? So, lead the culture of communication. So, yung kultura natin sa pag-communicate dapat gawin po natin, sa buhay po natin. The church teaches the culture of communication. Kaya dapat tayo nakikinig sa ating simbahan, sa ating mga pari, sa lahat. Para alam po natin. What is culture of communication? A way of life. Yung po a way of life. Gives and receive information. Sinabi ko na yan kanina. Paano natin tinatanggap ang impormasyon o ang mensahe? In a respectful manner. Yung pong paggalang natin sa ating mga natatanggap na mga dapat natin sabihin. Social media today has become a way of life. Kaya maraming serena dahil sa way of life ng media. How do you express your message? Via texting or Twitter. Paano kaya nag-text? Halimbawa, tinext ka ng iyong kasama sa manggagawa. Paano mo? Sa palagay mo ba yung pag-text mo, iba yung binabasa sa sinasabi? Ngayon, ang expression ng mukha mo, akala mo, ang intention ng nag-text masama, yung pala ang dating lang sa'yo. Kung paano mo binasa. Halimbawa, nag-text ka, sinasabi mo, wag na, nandito ako sa Las Piñas. So, binasa mo, wag na, nandito ako sa Las Piñas. Ibinasa mo naman ang iba, wag na, nandito ako sa Las Piñas. Iba yung dating. How you express and how you receive the message. Ano? Minsan, binasa mo na ikaw mismo yung emosyon mo. Galit ka. Ang dating ng text, galit ka. Galit siya. Pero hindi naman. Di ba yung matindi? Yun po. Kaya, yun po ang dapat natin pag-aralan, mga kapatid.
send a reply to email? Paano kayo nag-i-email? Paano nyo sinasagot? Paano nyo nire-response yung pong mga nag-message sa inyong Facebook? Ha? Paano? Kung kayo lingkod ng Diyos, may nag-message sa iyo na humihingi ng prayer, tapos ignore mo, pinaliwala mo, kasirahan mo yun. May Facebook ka pa naman, pero hindi mo sinasagot. Humihingi ng prayer. Humihingi ng payo, ignore mo, dahil sabi mo, hindi ko na kung sino yan, pero kayo lingkod ng Diyos, kilala ka. Kilit nila yung about you. Pero, hindi mo sinagot. Yes na, Lord. Sa aking 5,000 friends sa Facebook ko, pangalawa, more than 3,000 friends, at unang-unang pagdating natin sa sabi ko tayo sa pamamagitan ng kayo mag-communicate doon sa Facebook, magbibigay ng sharing, magbibigay ng tinatawag na counseling. Aba, yung mga nakataan natin, nagpupulat ka, Brother Rex, tanggapin mo ang ganito, ganyan, sapagkat malaking tulong ang ginawa mo sa pagbibigay mo ng payo sa akin. Ang panangin ng Santo. Kausapin mo ang sarili mo. Kausapin mo ang Espiritu Santo nasa sa puso mo bago ka makipag-usap sa iba. That is interpersonal communication. So, bago sa kapapasok sa interpersonal, yun may kausap ka na. Interpersonal, ibig sabihin hindi sa conversation between two. May kausap ka na. So, dapat po yun. So, may ipag-usap, lilitaw dapat yung karakter na Kristiyano. So, ano pa? Communication with the group, mga kapatid. Sama-sama na may ipag-usap, inibigyan mo ng payo o anuman. Yung po, group is a participating a conversation among 3 or more people. So, lahat po yan. Then, the organizational. Katulad mamaya-maya, yung ating general meeting. So, yan po. How we communicate within our family, institution, o community. Mass media. Yun, sa mass media, doon po sa mga television, kung ikaw ay naimbitahan, kung ikaw ay napunta doon sa pag-broadcast, paano mo gagamitin yun? Our exposure to radio, sa TV, sa film, newspaper, and magazine. Baka sabihin mo, hindi naman yan darating sa akin, darating yan minsan sa inyong buhay. Mga kapatid, social media, tulad nga po ng ating mga Facebook, most interactive and all communication in the internet, mga kapatid. Learning to communicate starts from intrapersonal level. Amen. So matapos na po tayo, unless we learn to listen and speak to ourselves, and the Holy Spirit present in us, communication is not possible. Kaya mahalaga po yung inyong intrapersonal relationship. Amen. So yun po, all levels of communication. So ano po ang sinasabi? Sabi, who is the model of perfect communication? The Blessed Trinity. The model of perfect communication. Each one of us has this distinctive role but equal in dignity. So mahalaga po, the Father is the creator of the world. The Son is the redeemer of humanity. The Holy Spirit is the sanctifier. They communicate and love at all times. We are invited to imitate the Blessed Trinity by our act of communication. Thank you so much. Oh, we praise and glorify your holy name. We thank you so much, O Lord God. Oh, we thank you, Lord. We bless your holy name.